Sabi ni Ping Lacson. Ano sabi? Sabi niya, hoy, ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw na may kinalaman si Pangulong Marcos sa flood control scam. Oh. Puro hearsay naman. Hindi ko maintindihan kung sinong nagturo ng mga konsepto ng batas na hearsay kay Senator Lacson. Baka yung legal luminary ni Senate President Soto. Iharap mo, paupuin mo ron sa Blue Ribbon. Pasumpain mong muli sa harap ng Blue Ribbon. At ikaw ang magtanong at hayaan ng mga ibang senador na tanungin itong mga ito kung totoo hindi na sila ay nag-deliver ng pera mismo kay Pangulong Marcos Jr. na sinasabi nila. Opo, yun nga. Sinabi nila sa dalawang lugar. Yan po, hindi na po hearsay yan. At hindi hearsay, yung mismong nag-deliver na po ang nagsabi. Anyway, bumalik tayo sa mga pangyayari ngayon. Opo. Na kahapon po ay may nangyaring press con, di ba? Yung pinag-uusapan natin. Hindi natin report ng maayos kahapon kasi ongoing pa kasabay Yes, Actually, naanyayahan po tayo. Siyempre, pinili natin yung ating katungkulan dito sa DWIC, sa Aliw Broadcasting. Opo. At eto po kasi, naalala ko yung sinabi, kamakalawa lamang ni Senator Panfilo Lacson na siya ngayong puno ng Blue Ribbon Committee na sinasabi niyang ang mga ebidensya daw laban kay Pangulong Marcos ay tsokolate. Ano ibig sabihin nito? Hershey. Hearsay. Oo, hearsay. Ibig sabihin, Walang katotohanan. chismis, lang. marites. At hinamon pa niya. Hindi na suntukan naman, Opo. Oo. Si House Minority Leader Egay Erice at si Congressman Titinho. Tonching Tinyo. Opo. Titinho, di ba? Sabi niya, hoy, Titinyo. Sabi ni Ping Lacson. Ano sabi? Ba't hindi na kayo mag-imbestiga? Ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw na may kinalaman si Pangulong Marcos sa flood control scam. Oh. Puro hearsay naman. Ayun. Ano ba yung sinasabi ni Senator Lacson na hearsay? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Kasi di ba, merong nagtuturo naman direkta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Marcos. Hindi ko maintindihan kung sinong nagturo ng mga konsepto ng batas na hearsay kay Senator Lacson. Baka yung legal luminary ni Senate President Soto na nagsabing hindi daw unanimous yung desisyon na binabasura yung impeachment at wag daw sundin yung utos ng Korte Suprema. Baka yung legal luminary na yon. Baka yun din yung legal luminary na sinasabing kahit alipustahin mo ang Korte Suprema, hindi contempt yun, ano? Sariling batas niya yun. Pag Din yun dekano yun ng law school ng One Ball University. Oh, no! Yung nagturo sa kanila. Grabe. Ayun, alam niyo po, Senator Lacson, ang hearsay ay ito. Sabi ni Juvie, babaero daw si Victor. Bakit? Naikwento sa kanya nung kaibigan niya. Yun ang hearsay. Naikwento, hindi mo personal Narinig o na nakita. Ngunit nang sabihin ni Guteza na siya ay nagde-deliver ng pera, male-maleta kay Martin Romualdez at siya mismo ang nagsasabi, siya ay nakita niya, naranasan niya, nandun siya mismo ang gumawa. Hindi po hearsay yun, Mr. Chair ng Blue Ribbon. Totoo yun. Yan ay eyewitness account. O ngayon, hearsay ka ng hearsay kay Pangulong Marcos. Ngayon may lumabas na 18 dating mga marino. Kahapon, nagsagawa sila ng isang press con at
ipinakita ang kanilang sinumpaang salaysay. Ha? Abit-abit. Affidavit. Affidavit. Oo. Apo. Kasi sa probinsya noon Abit-abit. pupunta yung mga yung mga ordinaryong tao punta sa opisina. Opo. Turne! Sabi sa tatay ko, turne! Kami po yung magpapagawa ng abit-abit. Abit-abit to plus. Ang kilala. Abit to plus. Na wala yung papel de ahensya, yun. Ayan. Minsan nga, nililibre na ng tatay ko yun kasi sabi ko, bakit nililibre nyo? Tay, sabi niya, nagsanla na nga yung tao kasi walang pera, sisigilin mo pa yung affidavit, nakakaawa naman. Wala namang tayong puhunan dyan kundi papel. Opo. Anyway, ang affidavit, Mr. Senator Lacson, ay entitled to full faith and credit on its face. Yan po ang legal principle that governs affidavits. Yes. Ibig sabihin, kung hindi rin lang magkakaroon ng dahilan na ito ay huwag paniwalaan, dapat ito'y paniwalaan. Bakit? Dahil ito'y sinumpaan sa harap ng notaryo. Sworn. Sinumpaan. Okay. Ngayon, meron ding principle, pero ito ay sa rules on evidence. Opo. Na kapag nagpresenta ka ng affidavit sa court at hindi mo hinarap yung nagpagawa ng affidavit, that is hearsay. Oh, totoo yun. Totoo yun, Mr. Senator Lacson. Ngunit, eto na. Humarap na sa madla. Nandiyan Sa sila publiko, nag-presscon, 18. Misworn statement. Wala pa namang report yung iyong Blue Ribbon tungkol sa flood control scandal, yung tinatawag na floodgate. Di ba? Oh. Bakit hindi muling buksan ang investigasyon ng Blue Ribbon at ipatawag itong mga ito? Iharap mo. Paupuin mo ron sa Blue Ribbon. Pasumpain mong muli sa harap ng Blue Ribbon. Opo. At ikaw ang magtanong at hayaan ng mga ibang senador na tanungin itong mga ito kung Opo. totoo o hindi na sila ay nag-deliver ng pera mismo kay Pangulong Marcos Jr. na sinasabi nila. Opo, yun nga. Sinabi nila Nakakumalat sa yun. dalawang lugar, sa Forbes Park at Sa Baclaran. saan ba yun? Sa Paway ba yun? Paway. Paway, di ba? Hindi naman sa Hawaii, ano? Malayo naman yun, ano? Oo. Paway. Oo. Sa Paway, doon mismo sa Ilocos Norte, Opo. sa bahay doon ni Pangulong Marcos Jr. Yan po, hindi na po hearsay yan. Ba't hindi hearsay? Yung mismong nag-deliver na po ang nagsabi. Ang hearsay po, halimbawa, ako nagsasabi, sinabi sa akin ni Marine Sergeant Tubi, di ba Tubi yung isa? Oo, ang apelyido na Tubi. Sabi niya, kinuwento sa akin Marine Sergeant Tubi. Nag-deliver daw siya ng pera kay Marcos Sr. Hearsay yung akin. Opo. Pero kung si Tubi na siyang nag-deliver Totoo yun. ay nagsagawa ng sworn statement at humarap sa media at sinabing siya ay nag-deliver, direct evidence po yun, eyewitness account po yun, Mr. Lacson. At Okay. dapat yun matibay na patotoo po yun at dapat yun ay ipatawag nyo kung gusto nyo i-cross-examine ng mga senador, hindi lamang inyo. Kayo. Opo. Kasi expected na po namin na i-cross-examine nyo yan kasi wala na po kayong ginawa, Mr. Lacson. Umpisa't mulat sa pool na kayo ay naging chairman ng Blue Ribbon at pinalitan nyo si Senator Marcoleta na pagtakpan si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. So expected, pero subukan natin. Di ba? Oo. Bakit hindi nyo gawin? Sa Blue Ribbon, the ball is in your court. You're holding the ball. Hawak mo ang bola mo. Teka muna, hindi yata maganda dating noon, ano? Hawak mo ang bola mo. Wag yun. Wag yun. Di ba yun ang expression sa Ingles? Oh. The ball is in your court, di ba? Oh, di ba? Oh, hawak mo ang bola.
Oh, yeah. Ikaw na bahala kung anong gagawin mo sa bola. Pupusil-pusilin mo, ha? Kakamutin mo, ha? Kakabutin na. Kukuskusin mo, ha? Grabe. Pero hindi, baka meron silang sinumpaan, attorney. Na bola? Si dating Senator Lacson, baka may sinumpaan na huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. O, baka Eh, yun may nga ang ganon. sinasabi, di ba? Kasi yun ang Oo. sistemang dumarating sa taong bayan. O, di ba kwento yun nila. nga ang sinasabi, nakatanggap daw. Oo. Although hindi naman natin nilalagyan Hindi ng pa mali natin siya alam kasi yun. tumatakbo sila. Opo. Baka kailangan ng kontribusyon, binigyan kasi kapartido naman. Yo. Hindi ko naman sinasabing tumanggap sila ng suhol. Very clear po yan. Wala po akong inaakusahang tumanggap ng suhol si Senator Lacson at si Senate President Soto. Ito yung mga campaign contributions. Yun. Doon sila ay tumatakbo kasi kaalyado naman sila di ba nga? Kapag sila. Oh, in return naman, nakita naman natin, may kapalit naman. Ay, Pero oo. wala namang walang masama legally pero politically hindi maganda na pagtatakpan mo. Kasi ang nangyayari, pinananaig mo yung personal na interest mo, yung utang na loob mo Kesa- sa individual kaysa sa kapakanan ng bayan. Yun. Paano ka tatawagin isang tunay na lingkod ng bayan? O kung ganyan ka, o di ba? Ba't tumatawa ka? Natutuwa ako sa diction mo. Parang nagte-text to no? So, yun po, yun Ayan. ang sitwasyon ngayon. Okay, o